Hello mga ka-rolls! Another day, another cake! Kamusta na kayo? For today's video, gagawa tayo ng bulaklak na may konting cake. Naku, hindi ko first time gumawa ng ganitong design, pero hanggang ngayon, challenging pa rin ito for me. Dahil bukod sa makulay na ang design ng cake na ito, is hindi pa talaga ako ganun ka-perfect gumawa ng mga bulaklak sa icing. Pero syempre, dahil bida-bida tayo, talagang tatanggapin natin ang challenge. Order pala ito ng ating baby Suki na si Baby Isa. Ang bilis-bilis talaga ng panahon. 9 months na si Baby Isa. Grabe. And this time, ang inspiration or ang theme ng cake natin is autumn. O diba, kahit na wala naman tayong autumn season dito sa Pilipinas, at least kahit sa cake man lang is ma-experience natin ito. Kaya dapat nabunggahan ko talaga itong cake na design na ito para matuwa naman ang ating customer na si Ma'am Sanet and of course, si Baby Isa. Maraming pictures and inspiration ang sinend sa akin na related sa autumn na design or theme. And medyo nahirapan kami mag-decide kung ano talaga yung pinakamagandang design na patok talaga sa, preference ni customer and sa taste niya. Meron ding na-send na merong autumn leaves na fondant, merong ding mga artificial flowers, pero ito nga ang pinaka-final design na napagdesisyonan namin. Bale, dito sa pinakababang part ng cake natin is pinakinis natin siya and ang color niyan is ivory, pinaghalong yellow and konting brown lang siya. And then ito na nga, nagpipe na tayo ng flowers. Huwag niyo po akong masyadong i-bash sa pagpapipe ng flowers dahil hindi pa talaga ako expert and super magaling dito. Nagpa-practice pa lang talaga ako. Pero dahil dito sa mga piping tip na meron ako, for me, okay na siya and syempre, malaking improvement na rin ito sa akin. Napapansin nyo nga parang umuusog or dumudulas yung flower ko dito sa nail natin. Hindi ko pa rin magawan ng paraan ito. Though nagtry na rin ako na iba-ibang ways like naglagay ako ng wax paper and then ginamit ko din yung stainless na nail. Pero parehas pa rin. Kaya sa mga expert naman dyan, i-comment nyo naman sa akin kung ano ang pinaka-best technique para makapag-pipe ng flowers dito sa nail natin nang hindi dumudulas ang icing. Anyway, ito, inuna natin yung color yellow na flower. Pagpasensyahan nyo na kasi hindi talaga ako ganun ka-familiar sa pangalan ng mga flowers. So, bahala na kayong mag-search dyan. Ginaya ko lang talaga yung mga flowers na nandoon sa inspiration natin. And ang ginagawa ko talaga, tinatapos ko muna yung mga magkakaparehong colors. Inuubos ko muna siya bago ako maglagay ng ibang colored flowers para hindi sayang yung icing natin. Kasi nga, kung napanood nyo yung mga ibang videos ko, ang ginagawa ko talaga is light colors, pa-dark ng pa-dark. Kasi minimix ko yan para walang sayang sa icing natin. Next naman is parang pastel red na siya. So, color red lang na payatra ko ang inilagay ko dito. Hinalo ko lang yan dun sa naunang yellow natin para ma-achieve natin yan. And then, ito, sure na ako na rose itong bulaklak na ito. Ayan, ganyan ko lang siyang pinipe. Actually, for me, ito yung pinakamadaling i-pipe na flower design. Nanood lang ako ng mga iba-ibang video tutorials sa iba't ibang platforms para naman kahit papano magka-idea ako sa mga iba't ibang techniques kung paano ang tamang piping ng mga bulaklak. Although sabi ko nga kanina, hindi ako expert kaya hindi pa talaga ako makakapag-share ng technique. So, bale panoorin nyo na lang kung paano ko siya pinapipe para at least meron din kayong idea kung paano mag-pipe ng flowers as a beginner. Ito naman ganitong color ng rose natin, yung ivory na icing natin, nilagay ko lang siya doon sa loob ng piping bag ng pastel red para ma-achieve yung ganyang color. So, kumbaga parang naging realistic siya na color white na rose na merong konting tone ng color pink, 'di ba? So maganda siyang tingnan kaya bet na bet ko tong color na to. And then kung napapansin niyo, aside sa pagpipe ng flowers sa nails natin, naglalagay din ako ng mga maliliit na petals sa baba
para hindi masayang yung icing natin. And at the same time, parang ganyan kasi yung sa inspiration na sinend sa atin. May mga maliliit na mga flowers dun sa bandang baba. Parang vase siya, parang flower vase siya. And then ito naman, next na color natin is color orange. Bale, itong orange na icing natin is pinasok lang natin sa piping bag nung color yellow. Kung makikita ninyo, parehas lang yung piping tip natin. Pero iba yung stroke na ginawa natin. Although hindi ako sure kung anong klaseng bulaklak to. Pero nakukutan ako kasi, ayan, maliit nga lang siya. Dahil masyado nang marami yung malalaking flowers natin, kailangan natin magdagdag ng medyo maliliit para naman syempre mag-create ng magandang accent sa cake natin. Pangit naman kasi kung pare-parehas lang yung size ng bulaklak, in reality hindi naman talaga sila same sizes, 'di ba? Super nag-e-enjoy talaga ako kapag ganitong maraming details yung mga cake orders ko. Although malaki talaga sa oras ko ang nakakain kapag ganito yung mga details niya. Kaya kapag alam ko na yung mga cake orders ko is merong kasamang mga design na sobrang ma-details talaga, inaagahan ko ang preparation kasi mas prefer ko na mas maaga na lang akong magising kesa sa yung nagmamadali ako. Pangit kasi ang result kapag minadali yung cake, halatang halata talaga siya. Itong next flower naman natin is color violet. Bali, ang ginawa ko dito is pinaghalo ko yung yellow, orange, and then yung pastel red natin. And then, nagdagdag lang ako ng violet na food color para ma-achieve yan. Ganyang ka-dark. And then, ang ginawa ko, nilagay ko siya sa loob ng piping bag and then in-scrape ko using palette knife. Parang doon lang siya nakadikit sa corners ng piping bag. Tapos, naglagay ako ng white icing sa loob. Kaya meron siyang parang white-white. And ito naman, yung natitirang yellow and orange natin, nilagay natin sa isang piping bag. Pero hindi ko sila minix ng todo para mag-create siya ng ombre effect. Kasi mas prefer ko na marami yung yellow and orange colors dito sa cake na to. Since yun talaga yung pinaka-main colors natin for autumn theme. And kagaya nga ng sinabi ko kanina, diba, nilalagay ko lang yung mga new colors doon sa mga previous piping bags na nagamit na. Especially kapag same piping tip naman yung gagamitin and same tone lang naman ng colors. Para naman makatipid tayo sa piping bag. Kasi syempre, kasama din sa costing natin yan. Pero may halong katamaran na rin yan, syempre. Charis. And ayan, pinupuno ko na lang ng details yung cake natin. Tinatakpan yung mga wala pang icing para naman mas maganda siyang tingnan. So, ginagamit ko na lang pa isa-isa yung mga natitirang icing natin para walang sayang, walang tapon. Dahil negosyo tayo, kailangan dapat madiskarte tayo. At yun ang pinaka-final na design natin, yung leaves, of course, hindi mawawala yan. Kapag may bulaklak, dapat merong dahon. So, ang ginawa ko dyan, yung mga color yellow natin na icing, dinagdagan ko lang ng color blue and then color green para ma-achieve yung ganyan ka-dark. Kasi ganyan dapat yung color ng leaves natin para mag-match siya sa color combination ng mga flowers natin. Hindi kasi magandang tingnan kung parang vibrant green siya or yellow-green. Hindi siya magka-create ng accent kasi almost the same tone siya doon sa mga bulaklak, especially sa yellow and orange. Kaya sinadya ko talaga na ipa-dark yung pagka-green ng ating leaves. O diba, maganda naman siyang tingnan. At ito na ang final result! O diba, ang syala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!